dear beloved, Boss Mike Cervera. O, Pia, ano naman masasabi mo sa kapatid mo? That he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Anong distracting sa job ninyo? Tignan nyo ang tawag kay Melvin Matibag ni Pia Cayetano. Dinidistract niya yung trabaho nila dyan sa Senado. Yung trabaho nila sa impeachment trial, mga kababayan. Tama ba namang sabihin yun? Di ba? Halatang halatado sila na apektadong-apektado. Ano po, mga kababayan? Halatadong halatado na apektado ito pong magkapatid na Cayetano sa pamamagitan lang ng pag-unawa natin sa mga salita nila. Nakuha nyo? Tatandaan ko yan, awit. Maraming salamat at pagpalaing kayo ng may kapal, ha? Sa lahat po ng mga handang tumulong sa inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta, maraming salamat po sa inyo. Oo. Hanggang sa kahuli-hulihan na pagbablog natin, oo, dala-dala ko yan. Hanggang sa kulungan. Ha? O, ito na, mga kababayan ko. Ayan o, ang liwa-liwanag, oo. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. Kita nyo? Diba? Siya ay dinidistract tayo sa ating mga trabaho. Sabing ganon. Trabaho dyan sa papanagot kay Sara Duterte. Si Pia Cayetano, halatang halatado kayo. As Senator Alan said, he could do it quietly. Oh. Go ahead. Oh. Teka muna. Yan ang problema sa inyo eh. Di ba? Kayo, pa-interview ka ng pa-interview, pa-live kayo ng pa-live. Masabi nyo lang yung mga... Oh, ayokong magmura, pero mapapamura ka talaga, Bambina. Mga kababayan, tingnan mo tong itsura na itong babae na to. Na! Ririnig niya ba yung sinasabi niya na gusto nila gawin mo na yung trabaho mo, Melvin Matibag, ng tahimik lang. Huwag ka nang daldal ng daldal kasi nadidistract kami. Pia Cayetano, nakikita mo ba yung kapatid mo, si Petra? Hindi mo ba nakikitang kung paano mag-live yan? Bakit hindi mo sabihan si Alan Peter Cayetano na nagawin niya na lang din ang trabaho niya, manahimik siya. Gawin niya ng tahimik yung trabaho niya. Hindi yung live ng live. Doon binubulalas lahat ang gusto niya. Oh. Diba? Ganyan sila eh. Gusto nila, sa kanila okay. Pag sa iba, hindi. Nakuha nyo, mga kababayan, nakuha ninyo. Oh, di ba? Naintindihan nyo po ba ako, mga kababayan ko? Bina Valdez, Roel San Pedro Hoy, Suwani, Charlie Whiskey. Oh, naging kasalanan pa natin. Di ba? Di ba? Oh. Tingnan nyo, sabi rito ni mga basher ko. Hoy, babong bakla, ikaw manahimik. Oh, Ano ibig sabihin nito? Bobo, hindi, pati mga word mo, hindi mo alam. Oh, muna, bakla! Miss, alika, kantutin kita. Hoy, Miss YM Channel. Kantutin kaya kita para malaman mo kung bakla ako o hindi. Di ba? Ilang round ba gusto mo, Miss YM Channel? Kaya mo ba ang hanggang 10 rounds? Kung hindi mo kaya 10 rounds, oo. Hanap ka ng iba. O, baka pwede yung kapatid mo, ganun. Baka pwede yung, kung matanda ka na, baka pwede yung anak mo na lang. Ano?
Para mapagkaanoan natin, mapagka-alamanan tayo. Sabi, silahis ka. Oy, paano na? Ha? Pa-develop na. Oh, una bakla, ngayon silahis na. Pag silahis, pwede na sa babae, pwede na sa lalaki. sa susunod yan, sasabihin niya, matulis ka. Bobo talaga eh. No? Basta DDS talaga eh. Ano? Pag ako natikman mo, ewan ko na lang. Oo. Ha? Don't worry. Huwag kang mag-alala. Uuwi kang masaya. Oo. Alam mo kung anong gagawin ko? Pag nakita kita, nako! Oh. Bubunutin ko yung mga pubic hair mo. At sa mga dalawang bundok, dyan ako. Parang matching nalalambitin. Oo. At ay, nako. Sabihin mo na. Nakakatuwa itong mga dito. Ang sarap minsan pangbalasa eh, no? Ang sarap. Oo. Ganun talaga. Masarap pangbalasa yan, no? Atalay. Pero ano purpose niya? Nagyayabang siya? Oo. Ano naman yan, Pia? Bakit naman nagyayabang? Yun ang tingin mo? Yun ang tingin mo, nagyayabang? Minsan nga lang magsalita yan si Melvin Matibag eh. Di ba? Minsan lang yan magsalita. Tapos sasabihin nyo, nagyayabang. Si Melvin Matibag napaka mahinahon magsalita. Parang ako. Halatang halata mga kababayan eh. Halatang halata sila. Na ano? Na talagang nanginginig sa takot itong mga ito. Ayan o. Oh. Pero ano purpose niya? Nagyayabang siya? Kita nyo? What's the purpose? Oh. Is he trying to intimidate us not to ask him? Apektado lang kayo. Wala namang sinabing maano si Melvin Matibag eh. Ayan o, liwanag o. Oh, ano sabi? May malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait lang sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan? Well, we've just received information. We just received information. Anong pagyayabang dyan, Pia? Yan ang problema sa inyo eh. Kapag kayo nakakasuhan, kayo malalagay sa alanganin, kayo ay may imbestigahan, nagyayabang agad. Diba? Charlie Whiskey, dilaan mo, Boss Mike. Sino didilaan ko? Yung DDS na bobot tanga? Ano ka ba, hindi naghuhugas yan ng pepe? Hindi dinidilaan yan. Oo. Sa pangyayari sa Peace Corps. Philippine Sea Games Organizing Committee. Alin ang pagyayabang dyan, mga kababayan? Wala akong nakikitang yabang. Bagkos ang nakikita nga nating yabang kay Alan Peter Cayetano at saka dito kay Pia Cayetano eh. Kung magsalita itong mga ito, akala mo talaga hindi tatalaban ng kaso. Tama ba, Bebe Nunez? Di ba? Si Pia Cayetano at saka si Alan Peter Cayetano, akala mo hindi mga tatalaban ng kaso. Yung pala, mga kababayan, numero unong matatakotin itong mga ito. Questions? When he is our resource person next week? I do not know. Wala pa nga dyan nga ni... kung wala kang alam, manahimik ka. Kasi ganito yan, mga kababayan, pakinggan nyo ako. Halimbawa ako si Pia. Bakit naman ako magpapa-apekto kahit anong sabihin ni NBI Director Melvin Matibag? Bakit naman ako magpapa-apekto? Unang-una, ako po ay Senator Judge. Ngayon, magiging siya naman ay witness sa Lunes. Bakit hindi ko na lang hintayin yung pagkakataon na siya ay dumating at ako mismo ay baka naman pwedeng hilingin sa presiding judge na si Chase Escudero na Mr. Your Honor,
pwede ko bang isingit itong katanungan na tila para sa akin ay ini-intimidate ako, dinidistract kaming magkapatid ni Alan sa kanyang pagbanggit na meron silang iimbestigahan na nakaraang 2019 SEA Games sa Caldero. Ako ganun ang gagawin ko, mga kababayan. Hindi yung wala pa yung tao sa harapan mo, ginagamit mo yung platform ng impeachment trial para ikaw ay magdadadaldal. Tinanong ng mga reporter, sinagot ni Director Melvin Matibag, anong problema doon? Anong problema? Ano sabi dito? Boss Mike, lalaki yan si Miss Channel. Laloko na yun Halika rito, tsupain mo nga ako. O gusto mo, ikaw tsupain ko. Loko to, nagpapanggap ka pang babae. Lalaki ka pa. Ikaw yata bakla But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. Kung hindi acceptable sa'yo, ano ang acceptable para sa'yo? Yan ang problema sa inyo. Pag against sa inyo, pag kayo na ang nalalagay sa laman ng mga sinasabi ng kahit na sino, hindi nyo matanggap. Pero pag kayo yung mga nagsalita, pag si Alan Peter Cayetano ang bumira, ang tumira, ano tawag nyo doon? Acceptable yon. Ganyan sila, mga kababayan, ka-double standard. Etong hindi nyo man lang kami kinamusta. Walang niya, mga kababayan, Gustong paimbestigahan yung SEA Games. And hindi ko talaga pinansin. And now Alan brings Hindi mo pinansin. Hindi mo naman talaga kailangan pansinin. Bigyan nyo ng pugay si TPL Mau. Dapat kasi kinamusta muna ni Melvin, si Pia ba? Kamustahin nyo muna si TPL Mau, masugid ito na taga-suporta ni Ninong Martin kaibigan natin to, kaibigan natin. Hoy, TPL, halika. Darating si Team 30, TPL Team 30. Si Team 30 yung maingay, yung kababayan mo, alam mo na, tayo laging mga kababayan alam mo na, tayo ang laging laging natatawagan kapag alam mo na. So tayo dalawa i-interviewin ko sa Bengador Oy, pumunta ka, Mau promise, hindi ko babanatan si never mind. Hindi. Promise. Ayan ako ay nangangako na hindi man lang babanggitin ang pangalan, ang apelyido, at na kahit na na issue ni Ninong Nevermind. Ayan. Nangako na ako. Dalawa kayo ni Team 30 alam mo na. Libre pamasahe. Huwag kang mag-alala. Ipamamalimos ko yan. Mamamalimos ako para sa iyo, TPL, mamamalimos ako para sa iyo. Dami nagmamahal sa akin dito Hindi katulad nung isang kaibigan mo. Hirap na hirap. Ito na. Iris Santiago, alam mo na, 50,000 sa iyo. it up, and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. Iisip mo lang yon. Nakakainis si Pia. Problema mo na yan. Diba? Problema mo na yan. Kung yan ang nararamdaman mo, ano magagawa namin? Yan ang pakiramdam mo
Uuwi na yun, Nelson Tulim, pauwi na. Di ba? Yun ang nararamdaman mo no magagawa namin. Huwag mo kaming idadamay sa pakiramdam mo. Lagi mo na lang kaming dinadamay sa mga pinaglalaban mo, sa mga pakiramdam mo, sa mga kung ano yung gusto mo. Galit. Ano nang pakialam natin? Diba? Na-intimidate ka. Naapektuhan ka. Sa simpleng pahayag ni Melvin Matibag. Diba? O, PBBM lang malakas. 50 mil sa'yo, ha? Pag ako, nakasuhan, nakulong, ha? Alam mo na, pang piyansa. 50 mil sa'yo. O. Diba, mga kababayan? Grabe. Delia Siacoco. O, nandito si Delia Siacoco. Delia Siacoco, ha? 50 mil din sa'yo, ha? Pag ako'y nakasuhan at nakasuhan at nademanda. Nademanda at nakasuhan, ha? 50 mil sa'yo. PBBM lang malakas. Naku, marami na ito. Aabot na ng milyon, mga kababayan, ha? And I ask each one of you, my dear colleagues, Nandamay ka pa. Idadamay mo pa yung mga kasama mo na walang pakialam dyan. Ano ang pakialam ng mga kasama mo, ng mga senator judge, sa nararamdaman nyong magkapatid? Binahagihan nyo ba yung mga colleagues nyo? Binahagihan nyo ba ng kinita nyo kung meron man? Di ba, mga kababayan, ano? Sure daw. Thank you, Delia Siacoco, tatanawin kong tatanawin ko ng magandang loob yan. Bakit idadamay, mga kababayan, yung mga kasama? Boss Mike, magpa-hospital arrest ka na lang. Mag-neck brace ako? Mag-wheelchair ako? Hindi ako ganun, Di ba? Dinadamay yung mga kasama. payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country? Kita nyo, mga kababayan? Ganito na ba tayo ngayon dito? Ganyan na wala. Walang kailanman dapat kumampi sa inyo. Kung ano man yung pinaglalaban nyo, dapat kayo lang yan. Wala kaming kinalaman dyan. Nandugas kayo kung meron, panagutan ninyo. Kung wala, ipaglaban mo. Sabi nga, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Alam nyo, sa totoo lang, tama naman yung sinabi ninyo. Hindi naman ito kasama sa talakayin dyan eh. Ang pinag-uusapan po sa trial na yan ay ang impeachment ni Sara. Bakit kailangan na isingit yung kaso nila ni Alan Peter Cayetano? Bakit kailangan isingit? Grabe. Tuloy. For our children. Yan, putak na, tagal-tagal nyo ng mga politiko, wala naman nangyayari. Ganyan din dyan saan? Sa lugar ninyo? Sa Taguig, may nangyayari ba? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week Bakit? brag that he's going to investigate? And again, I don't know. So I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business. Bakit kailangan mo maapektuhan, tanga? Hindi mo kailangan maapektuhan. Kasi parang kinukondisyon man na yung mga isip ng mga tao dyan na pagdating ni Melvin Matibag, kailangan nating gisahin. Nako, yari ka. Lulutuin kayo ni Melvin Matibag, sasabihin na naman, paano mo nalaman? Yun ay opinion ko lang. Opinion ng ordinaryong vlogger, liwanagin na nga natin kasi nami-misinterpret ni Alan yung mga sinasabi natin. 1 down, 2 down. Sino na next? Nami-misinterpret nila yung ganun natin. Liliwanagin na natin. Ako na sa aking pananaw, baka lutuin kayo, gisahin kayo ni Melvin Matibag sa kaldero
na kinasasangkutan ninyo. Gayon, di ba? Oh. Ay, naku, mga kababayan ko. Oh, anong oras na ba, Boss Mike? Haba na ng live natin. Di ba? O, maiba tayo. Maiba tayo. Dito naman tayo kay Robin Padilla. Oh. Nangyayari po sa ating hukuman sa mga oras na ito, hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Na? Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada. Oh, ayan na naman tayo, Robin Padilla eh. Parang gusto na naman sabihin ni Robin Padilla na komunista. sabi ni Mau komunista. Aminado nga ni, di ba? Viral nga ako sa Facebook eh. Oo, yung komunista niya nag-viral. Robin Padilla naman. Ano ba naman yan? Hindi nagkakataon yan. Kung hindi, yan talaga ang realidad na kailangang mapanagot ang mga nagkakasala, ang mga nandarambong, ang mga magnanakaw, ang mga plunderer. Kasi parang gusto nyong sabihin kasi, dapat, hindi kami kasali kasi nga kami ay taga-usig. Kung ganun pala ang magiging logic ninyo, mga king-ina nyo, kung ganun pala ang magiging logic, lahat na lang ng magnanakaw, lahat na lang ng mga nagkasala, lahat na lang ng mga nagnakaw noong panahon ni Digong, para hindi mapanagot, kailangan na lang natin bumatikos sa gobyerno ni Pangulong Bongbong. Ganun ang gusto netong sabihin eh. Kami na mga bumabatikos sa administrasyon na ito, sa mga irregularidad na hindi maipaliwanag na pondo na nawawala, na kami ay naghihinala na ninakaw nila, kailangan kami ay protektado, hindi dapat binubusisi kung nagnakaw kami nung panahon pa ni Digong. Ganun ang logic na itong tanga na to eh. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganun ang logic ni Robin Padilla. Walastik walang jo Mau. Oh, tuloy. At si Senator Rodante Marcoleta. Oh. At ang kagiyat pong Tingnan mo yung mga binanggit niya. Oh, Jinggoy Estrada, tinuro na nakinabang sa kickback dyan sa flood control sa Bulacan. Si Rodante Marcoleta, aminado, 'di ba? Aminado eh. O anong problema mo doon? Umamin, dapat sinabi mo, "Oh, Marcoleta, huwag kang aamin ha. Kahit anong mangyari, huwag kang aamin." Kasalanan ba ng gobyerno 'yon, Robin Padilla? At ikaw na naging obstructionist, na meron ka rin palang mga insertion. Saan? Diyan sa pinapagawang mga building diyan sa Port Bonifacio. O, di ba? Ngayon, naiimbestigan ka, hindi pwede kasi kayo ay nasa panig ng umuusig, ganon? Kaya hindi kayo pwedeng usugin, ganon? pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Ito po ba ay eksakto lang o ito po ba ay merong dapat tayong pangambahan? Ano pa pangambahan mo, tanga?
Bakit ka mangangamba kung ang ginagawa ng gobyerno, ginagawa ng sangay ng gobyerno ay panagutin ang mga tao na mga nagkakasal at mga nagnanakaw sa gobyerno? Tanga po. Yan ang problema sa inyo eh. Tama ba mga kababayan? Kaya tuloy sabi ni dating ex ko, si Angel Locsin. Oh, joke lang yun. Baka seryosohin nyo. Yung mga ano kasi, mga DDS, bobo eh. Oh, di ba? Unang-una sa lahat. Unahin natin, mga kababayan ko. Ayaw nyo bang magpanagot talaga? Gusto nyo ba talaga? Saan ba talaga nagpapanagot ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga may kasalanan, mga magnanakaw, mga nandambong? Oh, ngayon na nakikita ang mga may kasalanan, ayaw ninyo. Binabatikos ninyo. Ganun ba? Dahil baka kampi nyo eh, hindi na pwede, ganon? Bobo talaga ito eh. Katulad nito, oh, yan oh, yan oh. Oh. Nagnakaw, Oh. nakawala. Naging kamukha na ni ni sino to mga kababayan, ni Piling. Kamukha niya na yung, I love you, bang. May defensor. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Katulad nito, oh, yan oh. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Yung Valdez, saldi ko, hindi pa rin nakukulong. Kita nyo? Tanggalin na natin yan. Oh. Nakuha nyo mga kababayan ko, para bang bata na, bakit ako lang? Bakit si Shaldi ko? Tatanga-tanga kayo, umaming kayo eh. 'Di ba? Ang problema sa mga ito, makinig ka Robin Padilla. Ang problema kay Marcoleta, Mike Defensor at iba pa, umamin na sila sa kasalanan nila. Na alam naman nilang pinagbabawal ang pagbibigay ng regalo sa isang government official. Kaya nga yung mga kaibigan ko, alam nyo, hindi na mga nagpaparegalo eh. Halimbawa, mayroon akong bibigay na mga damit. Hindi, pababayaran ko na lang. Para hindi masabing regalo kasi makakasuhan pa sila. O kita nyo mga kababayan. Dito sa mga ito, para bang siga-siga sila? Para bang, kami to, hindi po pwedeng kasuhan. Ako si Marcoleta. Marami kong taga-suporta. Hindi pwedeng kasuhan ito. Kailangan. Lagi akong tama. Ganun mga kababayan eh. O sabi naman ni Mike Defensor, ako ay nagregalo sa isang tao na makapangyarihan. Maraming poprotekta dyan. Kaya kasama ako sa mapoprotektahan. Ganun eh. Ay, nako Robin Padilla, alam mo na. Sabi nga ni Angel Locsin sa'yo, basahin natin mga kababayan nito matindi to mga kababayan. No? Komunista po ako. Padilla question Attorney Lutok on Operation Romanov. Ayan. Eto mga kababayan basahin ho natin. Eto hong sinabi ng ex ko. Mga kababayan sabi ho ng ex ko, nung mga panahong magkasama tayo, alaka. Ito matindi tong banat ni Angel Locsin kay Robin Padilla, mga kababayan. Ito na. Sabi nung mga panahon na magkasama tayo, madalas mong ikwento yung mga panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Yun. Sa statement mo na ito, kahit papano, natuwa akong makita uli yung dating Robin Padilla na nakilala ko, sabi ni Angel Locsin. At least, hanis ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasang ka nung panahong
nire-red tag ako. Ala ka? Totoo ito, mga kababayan, ha? Si Angel Roxin, ay nire-red tag bilang NPA daw. Ang tanong nito may hinanaing, may hugot. Ang tanong ko lang, nasang ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Robin Padilla, sumagot ka. Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag. Naghugas kamay ka at pumikit sa katotohanan. Robin Padilla, kapal ng mukha mo. Diba? Pikit ka sa katotohanan, mulat ang mata mo para sa mga kakampi mo at kalyado mo at mga Duterteng hayop ka. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating mga Muslim. Di ba? Pero, bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Grabe ka, Robin Padilla! Grabe, no? Pinaglalaban mo daw si Kibuloy, Ramdam ni Angel Locsin na mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy. Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Tanong niya yun. Naniniwala ka ba talaga, Robin Padilla? Isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio utot. Paano naging Andres Bonifacio yan? Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Dati napaka ano-ano mong lumulusob ka dyan sa West Philippine Sea. Ano yun? Propaganda mo lang yun. Mema lang. Yun naman pala, himod ka rin sa puwet nila. Humihimod din mga kababayan sa tumbong ng mga Chekwa. Sino? Si Robin Padilla. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at tinangaan ko. O, kita mo? Hindi daw ikaw yun. So, eme-eme mo lang pala yun. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino. Hindi lamang sa iisang tao. Hindi lang kay Kibuloy, hindi lang kay Digong. Tama na, kuya. Gising na. Hindi pa huli ang lahat. Hashtag at Robin Padilla. Kita nyo, mga kababayan ko, talagang binira siya. Binira siya ni Angel Locsin. Niyari siya ni Angel Locsin dito. Ibinuking ka ngayon. Nakaw! Yari ka, Robin Padilla. Yari ka talaga. Ngayon, mga kababayan, 2 oras na tayo mahigit. Di paano na? Kita na lang tayo mamaya konti. Kakain muna tayo. So, paano? Sana'y nag-enjoy kayo? Ang lahat ng ating mga nababanggit, ang lahat ng mga na lugar, tao, o sino man, ay nagkataon lamang. Ganun Addictus Rex para walang kaso. Ay, nako! Anyways, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike